Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinatay ng isang lalaki ang kanyang sarili. Salamat, nahulog ang bakal na lambat at dahan-dahang binawi at muling tumahimik ang silid. Ito ay isang parisukat na espasyo na napapalibutan ng mga dingding. Sa gitna ng bawat dingding ay isang bakal na pinto na maaaring buksan. Ang ilang mga silid ay ligtas at ang ilang mga silid ay nagtatago ng mga intensyon na pumatay. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng tamang silid, maaari kang makatakas ng maayos. Isang grupo ng mga nakaligtas ang lumitaw. Nagtipon sila sa parehong silid na may takot na mga ekspresyon. Isang matandang lalaki lamang ang mahinahong nagtanggal nito. Itali ang iyong mga bota at buksan ang pinto sa tabi. Kinaladkad niya ang bota pabalik sa silid at tiningnan ang nagulat na mga ekspresyon ng lahat. Ang mga motion detector ay isinama sa mga dingding. Muli niyang itinali ang isa pang boot at ginamit ang parehong paraan upang akayin ang mga tao sa maraming silid kung minsan, kahit siya, kailangan mo lang itong amuyin para malaman na may itim na pinuno ng chemical detector sa tapat. Hindi maiwasan ng mga pulis na humanga sa pamamagitan ng pagtatanong. Sa wakas ay nakilala niya ang pangalan ng matanda. Ang taong nasa harapan niya ay isang eksperto sa pagtakas sa bilangguan na nakatakas mula sa 7 kulungan. Isang escape artist o Harry fucking Houdini. Ang tanging dahilan kung bakit kita kinaladkad hanggang dito ay dahil kailangan ko ang iyong bota. You don't sport now, bang bang, ganyan. Nang matapos niyang bigyan ng babala ang lahat, tumalikod siya at tumalon sa isa pang silid. Nakilala ng robot ang eyeball ng tao at biglang bumuga ng malakas na acid na tumama sa kanyang mukha. Narinig ni Cha ang mga hiyawan at dali-dali siyang hinila pabalik. Ngunit huli na ang lahat para sa mukha ng matanda. Ang buong bagay ay naagnas at nawala ang gulugod nito. Ang lahat ay nahulog sa isang posisyon ng ilang sandali at ngayon ay kabilang sa mga natitirang tao. Ang isa ay isang doktor at ang isa ay isang disenyo ng arkitektura. Ang isa sa mga guro ay isang mag-aaral sa Departamento ng Matematika. Maliban sa mga nangungunang pulis, lahat ay walang kapangyarihan at maaari lamang maging walang kakayahan sa lugar. Galit na galit sa oras na ito, nalaman ng mga pulis na hindi lamang ang kanilang mga damit ang pinalitan, kundi pati na rin ang kanilang mga alahas, kinuha, pero nandoon pa rin ang salamin ng estudyante. Siguradong pinaghandaan niya ito. Pinuksan niya ang pinto at pinagmasdan itong mabuti. Nakita niya ito sa frame ng pinto. Isang string ng mga numero. Inabot niya ang salamin sa babae. Lumapit siya para kumpirmahin ang 5 numero. Hindi ako makapaniwalang hindi ko ito nakita noon. Matalas na sinuri ng batang babae na ang mga numero ng silid na may mga bitag ay pawang mga prime number. Oo naman, natuto siyang mabuti ng matematika, pisika at kimika. Hindi ako natatakot. Ayon sa panuntunang ito, dumaan sila sa maraming silid hanggang sa makarating sila sa isang silid. Kung saan kailangan nating mag-backtrack, hindi madaling umakyat. Pagkabukas pa lang ng pinto, nahulog ang isang lalaki at hindi natamaan. Hindi siya kumusta. Tahimik lang siyang tumama sa pader. Hindi nagtagal ay napagpasyahan ni Sheng na dapat siyang magkaroon ng autism, kaya nag-alok siyang alagaan siya. Hindi nagtagal ay dumating si Fa sa isang silid ng Fiji Shoe at ang pulis ang unang pumasok, huminto sa harap mo. Pagpasok pa lang niya sa kwarto, napapaligiran na siya ng mga wire. Mabilis siyang hinila ng kasama pabalik sa silid at iniligtas ang kanyang buhay. Do kay ibang dimension. Ang bawat silid sa killing array ay maaring magtago ng mga intensyon na pumatay. Naisip ng batang babae na hanggat ito ay isang silid na walang pamantayan, walang mga bitag, ang ligtas na silid ay hindi inaasahan. Sa pagkakataong ito ay muntik ko nang mapatay ang pulis. Unti-unting bumagsak ang emosyon. Nagmura siya at naglabas ng hangin at nagreklamo na walang naiambag ang nakahiga na designer. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagalit ang kabilang pulis. Inaasahan na ni Cha na tiyak na may sikreto ang taga-disenyo at talagang pinasabog niya ito. Ngayon ay kailangang aminin ng taga-disenyo na siya ay inanyayahan na lumahok sa disenyo ng shell ng gusali. Ang alam lang niya ay ito ay meron lamang isang labasan sa parisukat, ngunit hindi niya alam ang detalyadong istruktura ng interior. Okay? Ang pinakamalaki na maaaring maging kubo noon ay 26 na silid ang taas, 20 na silid sa kabuuan, kaya 17 forensics na silid, 17,176 na silid. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng inspirasyon ng batang babae. Nalaman niyang ang mga numero sa frame ng silid ay hindi talaga mga numero. Si Dikal ang nagmarka nito, sa wakas ay nagkaroon ng bagong tagumpay. Maayos silang sumulong hanggang sa makarating sila sa silid na malapit sa shell. Naka-activate ang tunog. Iminungkahi ng pulis sa lahat na dumiretso sa silid na ito, ngunit dapat itong mas tahimik kaysa sa isang multo.
Ang taga-disenyo na hindi kaaya-aya sa mata ay itinulak upang maging unang tao at nais ng pulis na panatilihin ang autistic na bata. Sa takot na magdudulot siya ng gulo, tumayo ang doktor at pinigilan siya. Sinabing hindi siya makatao. Kasinungalingan iyon at alam mo iyon. Sa kabutihang palad, ang taga-disenyo ay tumayo at tiniyak na siya ang mangunguna. Unti-unting kumalma, maingat siyang pumasok sa silid at matagumpay na nabuksan ang pinto para sa lahat sa kanyang malalakas na braso. Tapos yung babae at yung doktor. Matagumpay din siyang nakarating sa silid. Isinara ang sarili at masunuring itinikom ang kanyang bibig at matagumpay na nailigtas ang kanyang buhay. Ngayon siya na lang ang natitira sa likod ng bulwagan ng pulisya. Mabilis na dumating sa publiko, lumapit ang mga tao at nakitang malapit na sila sa pinto. Galit na hinawakan siya ng pulis sa kwelyo at gusto siyang turuan ng leksyon, ngunit pinigilan siya ng doktor. Sinimulan kong ilabas ang galit ko. Nakita ng doktor na naglakas loob ang kabilang partido na lumaban. Liwanag, ang pulis ay sinundot sa isang masakit na lugar at hindi nakaimik sa lugar upang maibsan. Ang kanyang paninigas, iminungkahin ng atmosphere girl na buksan. Anang pinito sa gilid at sundan ang pag-ikot ng balbula upang ipakita ang buong larawan sa likod ng pinto. Ito ay talagang isang parisukat na gilid at pagkatapos ng maingat na inspeksyon, mayroon lamang itim na pintura sa labas. Walang sikat ng araw gaya ng inaakala at walang matutuluyan. Ang lahat ay walang magawa ng ilang sandali. Hinubad nila ang kanilang mga Amerikana at itinali sa isang mahabang lubid. May isang babaeng nakasabit sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang ibinaba, ngunit walang kalaliman sa labas ng silid. Hanggang dito na lang, upang makatakas mula sa silid ng pagpatay na ito, hiniling niya sa kanyang mga kasama na subukang mag-ugoy mula rito hanggang sa tapat ng lubid. At sundan siya. Marahas ang aksyon, paulit-ulit na kinakaladkad ang mga babae palabas. Sa unang pagtatangka, ang mga kasama ay nagpupumilit na kumapit. Sa oras na ito, ang ibang mga silid ay nagsimulang gumalaw at nanginginig na parang lindol upang maalis ang lubid. Kamay, what the hell is going on? Bumangon ka na dito. Dahil sa kagustuhang mabuhay, hindi napigilan ng babae ang mabilis na pag-akyat at tuluyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Akala niya ay naligtas siya, ngunit biglang nagdilim ang ekspresyon ng lalaki. Pinagmamasdan siyang mahulog sa kadiliman. Gumapang siya pabalik sa silid at nagdahilan na ang babae ay tuso. Upang magkaroon ng malaking epekto, natakot pa rin ang mga batang babae sa parehong kupunan. Sa kanyang kahilingan, ang lahat ay nanatili sa lugar at nagpahinga, ngunit hindi nagtagal ang mga pulis. Tahimik itong dinala ng dalaga. Sa kabilang kwarto, itatapon na niya ang dalawa at aalis na lang kasama ang dalaga. Ngunit hindi naloko ang dalaga. Alam niyang pinanatili siya ng mga pulis dahil kakalkulahin niya ito. Kung nawala ang halaga ng paggamit, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat upang itulak ang kawa-awang pulis. Sa kabutihang palad, ang taga-disenyo ay nagising sa oras. Ang galit na pulis ay tumayo at binugbog ang taga-disenyo. At hindi sinasadyang sinabi sa doktor. Homicide iyon, lalo nitong ikinagalit ang mga pulis. Inihagis niya ang designer sa ibaba, ngunit nang buksan niya ang pinto, lahat ay nasa likod niya. Namutla sa gulat, bumalik sila sa orihinal na silid, kung saan naroon ang bangkay ng parehong bersyon. Mabilis na kumalma ang dalaga. Sa wakas naisip ko na hindi lang sila sa mobile room. Ang silid mismo ay tahimik ding nagbabago, ngunit halos imposibleng kalkulahin ang susunod na silid na darating sa pintuan. Imposible. Masyadong malaki ang coordinate number maliban kung may computer. Figure it out, hindi ko kaya. Hindi ako namamatay sa isang fucking rat maze. Ang autistic na batang lalaki sa gilid ay tahimik na nagbigay ng sagot. Astronormal, sigurado ka bang astronormal bago iyon? Ayan yon, natigilan ang lahat. Ang batang lalaki na akala niya ay pabigat ay talagang isang pabigat. Dinala siya ng mathematical genius sa isa sa kanila. Ang huling pulis na dumaan sa silid ay dinisenyo. Mahigpit na hinawakan ng guro ang kanyang leeg sa pintuan ng silid at inakay ang mga natira. Habang siya ay nagpupumiglas, susunod na dalawa, desperadong tumakas. Bagamat hinahabol siya ng mga pulis, matagumpay itong nalutas ng matalinong taga-disenyo. Ang target na silid kung saan silang tatlo ay dumating sa lahat ng paraan. Nakaharap sa libreng bakal na tarangkahan, ang batang babae ay puno ng pangamba at binugbog, sa sandaling ito ay bumukas. Ang nakakasilaw na sikat ng araw ay sumikat at siya ay halos umiyak sa tuwa. Ngunit ang taga-disenyo ay mabigat. Pagkaupo ni Shin, bigla siyang ayaw lumabas. Ang mundong nakaharap sa kanya ay walang pinagkaiba sa maze na ito. Namimiss ko ang katangahan ng tao kaya kong gawin ang mas mahusay kaysa doon. Napabuntong hininga ang dalawa sa dalaga.
Ngunit biglang nanlaki ang kanilang mga mata. Suot ang kanyang dibdib, ang taga-disenyo din. Hindi naman sa hindi nagtagal, ay nasaksak at malubhang nasugatan ang kalaban. Sa kanyang paghihimok, binuksan ng bata ang pinto at mabilis na tumakas. Pagkatapos umalis dito, gusto ng pulis na sumunod, ngunit matapos hawakan ng mahigpit ng taga-disenyo, nagsimulang gumalaw ang silid, nahinati siya sa dalawang bahagi. Tanging ang batang lalaki lamang ang naiwan na nakatayo sa maliwanag na daanan. Marahil ang dakilang karunungan at kamangmangan, lamang ang maaaring mabuhay ng malaya sa mapagkunwari na mundong ito